Ang nakaraan, nagsimula ng kumilos ang mga Troyban, nakipagdigma na ito sa mga Ragnar, kaya lang ang pangunahing puwersa nito ay wala pa. Iyon ay dahil may ibang plano ang mga ito, na alam naman ng ating bida. Kaya lang sa gitna ng gulong ito, may ibang laban na nag-aantay sa ating bida. Iyon ay dahil ang mga disipulo ng Overlord Dragon ay may masamang plano ang mga ito sa ating bida. Pagpapatuloy. Ang kwento ay nagpapatuloy ilang oras bago marating ni Theo ang labanan. Ang karwaheng nagdadala sa kanya ay matatag na gumugulong sa kalsadang nababalot ng nyebe, ang mga gulong ay marahang kumikilo sa nanigas na lupa. Sa loob ng karwahe, nananatili ang malamig na hangin sa mga sulok habang pinag-aaralan ni Theo ang ulat sa kanyang mga kamay. Lalong lumalim ang pagiging seryoso sa kanyang mga mata. Humarap siya sa Fairy Dragon at nagsalita sa mababa ngunit malinaw na tinig, kaya, totoo nga. Konektado ka sa lahi ng mga Primordial Dragon. Kung gayon, nagkakaroon na ng kahulugan ang lahat. Habang umuugoy ang karwahe, matalas na sumagi sa kanyang isipan ang alaala ng matatayog na guho ng White Dragon. Sa sandaling na ikonekta niya ang konsentrasyon ng hukbo ni Troyban sa sinaunang istrukturang iyon, naging hindi may kakaila ang katotohanan. Ang mga guho ay hindi na lamang isang nakalimutang palatandaan. Sila ang sentro ng digmaang ito, ang mismong punto kung saan umiikot ang bawat nakatagong galaw. Lumutang palapit ang Fairy Dragon, ang tinig nito ay kalmado ngunit tumpak, habang ibinubunyag ang susi na kailangan ni Theo. Kung susundin natin ang ating ugnayan, matutukoy natin ang eksaktong posisyon ng dakilang dragon. At kapag nagawa natin iyon, hindi na maitatago ang himpilan ng Primordial Dragon. Nabigla si Theo, at bahagya siyang lumingon habang lumalapit ang Fairy Dragon sa kanyang balikat at lalo pang pinaliit ang katotohanan. Ang siyang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng kapangyarihan ng sinaunang dragon. Nanlaki ang mga mata ni Theo, bakas ang kawalan ng paniniwala sa kanyang tinig habang nagtatanong, ano? Isang bagong presensya ang gumalaw sa makipot na espasyo, at lumitaw ang Drake sa tabi nila. Ang tono nito ay hindi nagmamadali at mabigat sa katandaan habang ipinagpapatuloy ang paliwanag. Tama iyon, gaya ng sinabi niya, hindi lahat ng relic ay magkakapantay. Ang bawat isa ay binigyan ng magkakaibang kapangyarihan at magkakaibang tungkulin. Sa isang saglit, nag-flash sa isip ni Theo ang imahe ni Leviathan, malawak, napakalakas, sinauna, bago nagkawatak-watek ang pangitain. Sa lugar nito ay lumitaw ang mga guho ng White Tower, nakatayo ng matayog na parang isang sirang monumento na humahati sa langit. Ang ilan ay binibigyan ng mas higit na kapangyarihan at responsibilidad kaysa sa iba. Ang tagapagbantay ng White Tower ay isa sa mga nilalang na iyon. Binikas ng Drake ang mga ruta gamit ang dulo ng kanyang kuko, minamarkahan ang mga posisyon kung saan nagtitipon ang mga puwersa ni Troyban. Ang pattern ay hindi mapagkakamalan. Sino man ang nakatali sa lugar na iyon ay kumikilos na. At ito ay hindi na lamang haka-haka. Ito ay kasalukuyan ng nangyayari. Isang tahimik na buntong hininga ang kumawala kay Theo, isang bahagyang ngiti ang nabuo habang sumasagot siya. Kung gayon, halata na ang conclusion. Muling umarap sa kanya ang Drake, ang tono nito ay matatag na parang bato. At ang pagkilos na ito, nangyayari ito sa loob ng teritoryo ni Troyban. Lumabo ang liwanag ng Fairy Dragon habang muling lumilitaw ang alaala ng nadumihang aura ni Leviathan. Naging tensyonado ang tinig nito habang nagpapaliwanag. Ang polusyong naramdaman natin noon ay hindi natural. May nagtangkang lasunin ang mga tagapagbantay at nakawin ang kapangyarihan ng mismong sinaunang dragon. Lalong bumilis ang pagpagaspas ng mga pakpak. Nito, tumitindi ang pagmamadali sa tono habang tumitingin kay Theo. Kaya, kailangan nating kumilos muna. Kailangan nating makuha ito bago nila magawa. Hindi agad sumagot si Theo. Sa halip, lumuwag ang tensyon sa kanyang mga balikat, at ang huling bakas ng pag-aalinlangan ay naglaho sa kanyang mga pulang mata. Biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Sa loob ng sentrong tolda ng Demon Dragon, nakaupo si Julius sa likod ng isang mesa, matalas ang ekspresyon habang tumitingala. Kaya, kailangan mong magtungo sa mabatong bundok na ito. Tanong niya ng direkta. Opo, sagot ni Theo, nakatayo ng matuwid ng walang pag-aalinlangan. Ang mga puwersa ni Troyban ay katakatakang nakasentro doon. Hindi sila kumikilos ng walang dahilan. Sigurado akong may darating, tiyak iyon.
Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, iwinasiwas ni Julius ang kanyang kamay ng parang walang kwenta. Anong kalokohan? Itinitig ni Julius kay Theo ang isang matigas at hindi natitinag na tingin. Tumindi ang hangin sa loob ng command tent habang bumaba ang kanyang boses sa isang malamig at autoritanyong tono. Iiwan ang frontline para sa isang independenteng misyon. Naging masyado ka ng mayabang dahil sa titulong air candidate na iyan. Samandal siya pasulong. Sa tingin mo ba ay hahayaan lang kitang umalis? Itinaas ni Theo ng bahagya ang isang kamay na may guwantes, matatag ngunit may paggalang, at direktang sinalubong ang titig ni Julius. Hindi po sa ganoon. Hindi ito kay abangan. Responsibilidad ko na punan ang aking pagkawala. Haharapin ko kung ano ang nagbabanta sa atin sa mismong pinagmulan nito. Sa isang sandali, ang tolda ay binalot ng katahimikan na tila pati ang apoy ng lampara ay nag-alinlangan. Pagkatapos, ang mga labi ni Julius ay nanginag, sapat lamang upang ipakita ang pagbabago bago ito tuluyang sumabog. Initinggala niya ang kanyang ulo at humagalpak ng isang matalas at umaalingaw-ngaw na tawa. Nang sa wakas ay sumandal siya sa kanyang upuan, naging relax ang kanyang postura, ang isang braso ay nakapatong ng komportable sa sandalan. Ang kanyang tono ay nagbago sa isang bagay na may kumpiyansa at matatag. Biro lang, nagtitiwala ako sa desisyon mo, Theo, sabi niya, ang katigasan ay bumalik nang wala ang dating talam. Maaari ka nang umalis nang walang inaalala. Bahagyang lumuwag ang pagpipigil sa ekspresyon ni Theo. Isang bahagyang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi habang nagpapatuloy si Julius. Ang titig ay matatag at hindi natitinag. At ang White Armored Dragon Cavalry ay hindi nagiging mahina dahil lang sa pag-alis mo. Matagal na tumitig si Julius bago sumili ang isang matalas at may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit tiyakin mong hindi ka babalik na walang dala, sabi niya, ang tono ay naging seryosong-seryoso. Kung hindi, wala kang makukuhang pabuya, dagdag niya ng may pagbibigay diin. Hindi natinag si Theo. Sa halip, sinalubong niya ang matigas na tinging iyon ng sariling ngiti na may kumpiyansa, muling idiniin ang kamay sa kanyang dibdib. Hindi ko po kayo bibiguin, sagot niya, ang boses ay matatag at sigurado. Ang eksena ay maayos na lumipat sa mga guho ng White Tower. Ang durog na tore ay nakatayo na parang isang maputlang kalansay sa nagyayelong lupain. Ang mga sirang bato ay nababalot ng pilak na liwanag ng buwan. Sa paligid ng paanan nito ay nakakalat ang mga kampo ng Troyban mula sa likod ng isang bako-bakong tagaytay ng bundok. Si Theo ay nakalutang sa ibabaw ni Umbra. Ang mga pakpak ng Wyvern ay tahimik na humahampas habang pinagmamasdan nila ang kaaway sa ibaba. Ang mga puwersa ni Troyban ay nasa lahat ng dako. Kung lalapit pa tayo, makikita nila tayo agad. Kasunod ng kanyang tahimik na utos, bumaba si Umbra mula sa madilim na langit. Ang Wyvern ay lumapag ng may kahangahangang katumpakan, ibinaon ang mga kuko nito sa nagyayelong lupa habang tumatalsak ang nyebe sa bigat nito. Bumaba si Theo at humarap kay Umbra, ang kanyang titig ay napansin ang bahagyang pagbabago sa mga kaliskis ng Wyvern. Kamangha-mangha, isip ni Theo habang lumalapit. Kaya niya palang baguhin ang kanyang kulay para magtago sa gabi. Malamang ay katangian iyan ng isang Silver Shadow Dragon na may halong dugo ng Viper. Idiniin niya ang isang matatag na kamay sa malaking nguso ni Umbra, ang kanyang hawak ay mahinhin sa kabila ng tensyong namumuo sa paligid nila. Ang nyebe ay dahan-daw ang nalalaglag sa hangin habang mahina siyang nagsasalita. Salamat, Umbra, pinadali mo ang pagpunta rito. Pero kailangan ko ng mag-isa mula rito. Bumalik ka na sa base. Naintindihan mo, si Umbra ay naglabas ng isang mababa at tila nag-aalangang ugong at itinuwad ang ulo, isang malinaw na kilos ng pag-aalala, pagmamahal, at pagpapalam. Huminga ng malalim si Theo bilang pag-unawa at ngumiti sa init nito. Oo, babalik ako agad. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling lumipad si Umbra sa langit at naglaho sa makapal na kurtina ng laglag nyebe, kumilos si Theo sa sandaling maglaho ang anino nito. Mabilis siyang sumugod sa nagyayelong lupain, ang kanyang kapa ay humahampas sa hangin na parang isang madilim na guhit na nakasunod sa kanya. Sumingit siya sa isang posisyon sa likod ng isang kumpol ng matatalas na bato at idiniin ang kanyang likod sa malamig na bato. Agad na bumagal ang kanyang paghinga, at hinayaan niyang lumunin siya ng lamig at ng mga anino hanggang sa magmukha siyang bahagi na ng mismong lupain.
Tumangala ang kanyang mga mata sa mga guho sa harap. Pinlano niya ang ruta ng bawat gwardya, pinapansin ang mga paghinto, ang mga blind angles, at ang mga maiikling pagkakataon kung saan humihina ang pagbabantay. Habang tumatagal ang kanyang pagmamasid, lalong nanunuot sa kanya ang isang tahimik na katiyakan. Ang kanilang seguridad ay mas maluwag kaysa sa inaasahan. Eksakto sa sandaling iyon, isang mahinang paggalaw ng nyebe ang nagkanulo sa kanya. Ang isa sa mga sundalo ng Troy Ban ay biglang huminto sa paglakad, mahigpit na hinawakan ang kanyang armas habang ibinalaling ang naghihinalang mga mata sa mga bato. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang matalas na bulong habang nagtatanong, sino ang nariyan? Bago pa makasagot o makagalaw si Theo, isa pang sundalo ang lumapit sa tabi ng una. Bakas ang kalituhan sa kanyang mukha. Binabaan niya ang kanyang boses at nagtanong, anong problema? Ang unang lalaki ay nanatiling nakatitig sa madidilim na bato. Ang tensyon ay namuo sa kanyang poster. May nakita akong gumalaw, bulong niya, habang maingat na humahakbang pasulong. Maging alerto, ako na ang titingin. Ang nyebe ay lumutong sa ilalim ng kanyang mga bota habang lumalapit siya. Ang bawat hakbang ay mabagal at sadya, ang kanyang mga daliri ay dumula sa haba ng kanyang armas hanggang sa mahigpit na bumalot ang mga ito sa puluhan. Nang marating niya ang gilid ng mga bato, maingat siyang sumilip sa likod ng mga ito, sinusuri ang makipot at madilim na espasyo. Wala, ang lugar ay walang laman, tahimik, hindi naabala, at payapa. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong habang kumislap ang kalituhan sa kanyang mga mata. Isang mahina at naguguluhan na tunog ang kumawala sa kanya habang nawala ang tensyon sa kanyang mga balikat. Sa isang pagod na buntong hininga, ibinalik niya ang kanyang espada sa kaluban nito at ibinulong sa sarili na marahil ay imahinasyon lamang niya iyon. At sa mismong sandaling iyon, sa likuran niya, kumikilos na si Theo. Ang pangalawang sundalo ng Troy Ban ay hindi man lang nakaramdam ng panganib. Isang tahimik na iglap ng galaw, isang malinis na arko, at ang kanyang buhay ay natapos bago pa siya makalingon o makasigaw. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa nyebe nang may mahinang kalabog. Agad na tumigas ang katawan ng unang sundalo. Lumingon siya para lamang manigas sa kilabot habang ang walang buhay na katawan ng kanyang kasama ay bumagsak sa kanyang paanan. Naputol ang kanyang paghinga, ang takot ay nagliyab sa kanyang mga mata habang umaatres mula sa nakita. Ang sundalo ay marahas na napaatras, nilamon ng malaking takot habang sumisigaw, may nanghihimasok. Habang nagmamadaling bumunot ng kanyang espada, mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay, ngunit dahil sa takot ay naging lampa at mabagal ang mga ito, at bahagya pa lamang nakalabas ang armas sa kaluban nang mawala na ang pagkakataon. Ang talam ni Theo ay kumislap ng isang beses, matalas, malinis, walang awa. Ang hininga ng sundalo ay nabaon sa kanyang lalamunan habang ang mundo ay tila tumagilid sa kanyang paligid. Ang eksena ay lumipat sa kailaliman ng puso ng mga guho. Si Ed Troy Ban ay nakatayo ng walang kagalaw-galaw sa harap ng isang batong altar. Nakabitin sa itaas ng isang pool ng malapot at madilim na dugo ay isang kakatwang kako na tumitibok at gumagalaw na tila may isang bagay na nakulong sa loob na sumusubok huminga sa loob ng mamanis na bilangguan nito. Ang ibabaw nito ay kumukulubot sa bawat tibok, ang mga ugat ay gumagapang dito na parang mga buhay na sinulid, pinupuno ang hangin ng isang nakakasulasok at hindi natural na kabigatan. Humakbang pasulong ang obispo. Anong gandang tanawin, sabi niya ng mahina, tila humahanga sa isang sining sa halip na sa isang kasuklam-suklam na bagay. Lumapit siya para tumayo sa tabi ni Ed, ang kanyang titig ay nakapako sa dambuhalang kakon sa itaas. Lalong lumalim ang kanyang ngiti, ang mga anino ay kumikislap sa kanyang mukha habang idinaragdag sa isang parang nakikipag-usap na tono. Hindi ko akalain kaming mga Troy Ban ay aabot sa puntong makikipagtulungan sa aming Holy Demon Church para dito. Parehong tumangala ang dalawang lalaki. Ang kakon ay tumitibok na parang isang higanteng buhay na puso, ang balat nito ay humihigpit sa hugis na nabubuo sa loob. Ang mga paa ay nagsimulang umusli, isang katawan ang nagkakahugis, ang buong masa ay tumitibok sa isang mabagal at nagbabadyang ritmo. Ang tinig ng obispo ay tumaas ng may madilim na pananabik habang nakatitig dito. Binubuhay muli ang napatalsik na baliw na Dragon Emperor. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang mga labi, ang ekspresyon ni Ed ay marahas na bumaluktot.
Nagtadyes ang kanyang panga, at ibinaling niya ang kanyang ulo ng sapat lamang upang magbigay ng isang malamig na babala sa direksyon ng obispo. Bantayan mo ang iyong mga salita. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Ed habang nagpapatuloy siya. Siya ang tunay na Panginoon ng Ragnar. Ang nakaupo sa trono ngayon ay huwad lamang, umaakto lamang bilang pinuno. Ngunit sa madaling panahon ay babawiin na niya ang kanyang trono. Nagsalita si Ed nang may ganoong katiyakan na tila ba nakaukit na ito sa bato. At kami, ang mga lingkod ng tunay na Panginoon, ang mga tunay na Ragnar. Tandaan mo iyan. Bahagyang ibinaba ng obispo ang kanyang ulo, ang mga labi ay nakakurbo sa isang manipis na ngiti. Tatandaan ko iyan. Pagkatapos ng maikling sandali, muli niyang itinaas ang kanyang titig. Ang kanyang boses ay nagbago sa isang bagay na tila may pagpipitagan habang sinasabi niya. Ang ritual ng pagkabuhay na hinihiling mo ay malapit ng matapos. Isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang ekspresyon habang inaalala ang alamat ng baliw na dragon. Ang kanyang tono ay bumaba sa isang halo ng pagkamangha at pag-iingat. Ngunit upang buhayin ang dakila at makapangyarihang Panginoon mula sa kabilang mundo, kailangan natin ng tamang materyales para sa kanya. Kuminang ang kanyang mga mata habang idinaragdag niya ang katawan ng Ragnar at ang kapangyarihan ng Primordial Dragon. Tumalikod si Ed mula sa altar ng may kontroladong pag-iwas ng kanyang kapa. Maaari nating makuha ang katawan ng Ragnar anumang oras. Kaya, ang susi ay nasa pagsakop sa White Tower. Ilang sandali pa, nakatayo na siya sa isang mataas na lugar na nakatanaw sa mga guho sa ibaba. Isang nag-iisang sundalo ang nakaluhod sa paanan ng bangin, nakayuko ang ulo. Tumingin sa kanya si Ed, ang boses ay humihiwas sa malamig na hangin ng may awtoridad. Kumusta ang pag-usad sa White Tower? Ang kapangyarihan sa loob ng White Tower ay napakalaki, sir. Napakalakas nito kaya aktibo nitong nilalabanan ng Demon Shadow Toxin. Habang nagpapatuloy siya, halatang nababalisa siya sa alaala. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagkabahala habang inaalala ang kanyang nakita. Kahit kasama ang High Priest ng Holy Demon Church, ang pagpigil dito ay halos hindi kumakapit. Sa ganitong bilis, ang pagsakop dito sa loob ng maikling panahon ay magiging imposible. Halos nagsisimula pa lamang magsalita ang sundalo nang maputol ang kanyang hininga sa lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga balintataw sa takot nang ang isang malalim na kulay ubing liwanag ay biglang sumabog palabas, nilalamon ang buong lugar sa isang iglap. Ang hangin ay bumaluktot sa ilalim ng presyon, at bago pa siya makahinga ng malalim, ang aura ni Ed ay sumabog na parang isang marahas na alon na humahampas sa lahat ng nasa landas nito. Ang bato ay nagkalamat-lamat habang ang sundalo ay pilit na idiniin ng patag sa lupa. Nakabaon ng walang kalaban-laban sa pagitan ng nakakadurog na bigat ng nag-uumapo na kapangyarihan ni Ed at ng malamig na lupa sa ilalim niya. Humakbang pasulong si Ed sa gitna ng bagyo ng kulay ubing enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit para sa pagkabuhay ng dakilang baliw na Dragon Emperor. Ang kapangyarihan ng Primordial Dragon ang susi. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ay dapat na maging posible. Hindi tumaas ang kanyang tono, ngunit dala nito ang bigat ng isang utos na walang puwang para sa pagtutol o pag-aalinlangan. Gagamit ako ng anumang paraan para maging posible ito. Napuno ng takot ang mga mata ng sundalo, marahas na ng inig ang kanyang katawan, habang ang luha at dugo ay naghahalo sa kanyang baba habang sumisigaw sa gulat. Patawad po, susunod na pinuno ng angkan. Naging maikli ang aking pananaw. Parang awa niyo na po. Pagkatapos, bigla ring naglaho ang nakakasakal na aura ni Ed gaya ng pagputok nito. Ang napakabigat na timbang ay naalis sa katawan ng sundalo, iniwan siyang humihingal para sa hangin na tila baka tatapos lang niyang makatakas sa pagkalunod. Bago pa siya makabawi, mabilis na mga yapak ang umalingaw sa lamat-lamat na lupa. Isa pang sundalo ng Troyban ang tumakbo pasulong at lumuhad sa isang tuhod, hirap huminga dahil sa pagmamadali. May problema tayo, Junior Clan Head. Ngayon din, sa White Tower. Ang eksena ay lumipat sa mga guho. Isang sundalo ng Troyban ang nakabulagta sa lamat na lupa, hinuberen ng kanyang uniforme, ang kanyang katawan ay matigas na sa nyebe. Ang liwanag ng sulo na kumukurap sa kanyang bangkay ay naglinaw sa katotohanan. Isang infiltrator ang gumamit ng kanyang damit para maglaho sa hanay ng mga sundalo.
Humakbang pasulong ang commander ng may madilim na ekspresyon, itinataas ang kanyang sulo habang matalas na sumisigaw sa mga tropa sa paligid niya. May nanghihimasok, siyasatin ng mabuti ang buong lugar. Ang kanyang boses ay malinaw na humiwas sa lumalakas na hangin at sa malalayong bulong ng mga sundalo na malayo sa kanilang mga sulo at mga balisang sigaw. Isang nag-iisang tagamasid ang nanunood sa kaguluhang nagaganap mula sa isang mataas na bahagi. Ang kanyang presensya ay tahimik, sadya, at ganap na hindi napapansin. Sa una, pinag-aralan niya ang agarang kaguluhan, ang tumataas na alarma, ang mga sundalong kumakalas sa pormasayon, ang commander na sinusubukang panatilihin ang kontrol. Ngunit pagkatapos ay nasingkit ang kanyang mga mata habang ang mga ito ay lumayo mula sa gulo. Sa hanay ng mga Troyban, isang sundalo ang iba ang galaw. Ang kanyang mga hakbang ay masyadong kontrolado, ang kanyang posture ay masyadong matatag, ang kanyang titig ay masyadong matalas kumpara sa iba na nagkakagulo sa takot. Kahit sa gitna ng kalituhan, namumukod tangi siya, isang kakaibang bagay na hindi kabilang doon. Nakapasok na siya, tahimik na kumikilos si Theo sa loob ng bakuran ng White Tower, ang kanyang katawan ay balot ng uniforme ng Troyban na perpektong humahalo sa mga nakapaligid na patrol. Ang sulo sa kanyang kamay ay kumukurap sa bawat hakbang at nakahanay sa mga sundalo sa paligid niya, na nagmumukha siyang isa lamang sa mga gwardya na nadamay sa kaguluhan. Sa kaitaasan niya, nakatago sa gitna ng matatalas na tagaytay na nakatanaw sa mga guho, si Anjo Ragnar ay nakayuko ng mababa. Kaya, ikaw pala iyon, bulong niya sa sarili, sinusundan ng mga nakatagong galaw ni Theo ng may lumalaking interes. Nakaupo ng walang hirap sa ibabaw ng matulis na batong taluktok, ang kanyang kapa ay humahampas sa hangin, pinanood ni Anjo si Theo habang humahabi sa mga patrol na tila ba ipinanganak para sa infiltration. Pumatay lamang siya ng sapat na kailangan, pagkatapos ay binura ang kanyang presensya at humalos sa kaaway na parang itim na nyebe. Maaaring nagtrabaho nga siya sa Black Snow, sa kanyang nakaraang buhay, aniya, sumasandal pasulong na tila ninanamnem ang tensyon sa hangin. Ang taong ito ay mas masaya kaysa sa inakala ko, bulong niya, lalong lumalapad ang kanyang ngisi. Gusto ko siyang matikman kahit minsan. Sa ibaba, itinaas ni Guizer Ragnar ang kanyang titig sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay naging iritadong-iritado. Itigil mo ang iyong mga walang kwentang ideya at sundan mo na lang siya, bulyo niya, ang boses ay malinaw na humiwa sa hangin. Huwag kang magpahuli gaya ng ginawa mo kay Thorkel. Hinayaan ni Anjo na hamaba ang katahimikan. Ang kanyang nakakatakot na ngisi ay naging isang tamad na ngiti habang pabalibag niyang inikat ang kanyang mga mata. Dinidilaan ang kanyang mga labi ng may mabagal na inis bago sumagot sa isang casual at tila nanunuyan na tono. Opo, gaya ng iyong iniuutos. Gayunpaman, ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita na siya ay kahit ano maliban sa pagiging masunurin. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.